to the House of D. Ngayong hapon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin ng isang bagay na nauuso. Yung mga mental health issues, di ba? Dati hindi naman uso yan pero ngayon nandiyan yung anxiety, depression, narcissism, obsessive-compulsive, hoarder, ang dami. Na hindi po natin alam na kadalasan nangyayari to dahil sa pamilya at sa trabaho nang hindi natin napapansin. Yes, tama nga. Like, nabanggit mo, di ba, Mommy? Kaya sila nagkakaroon ng stress or anxiety, maaaring unresolved family issues, childhood trauma. Minsan yung mga bata ngayon, nagkakaroon na sila ng stress dahil sa school, sa work, di ba? Nagkakaroon ng iba't ibang mental struggles. Kaya today, pag-uusapan natin kung paano maapektuhan ang family at work ang mental health. At paano natin ma-identify ang mga signs para alam natin kung paano natin maaalagaan ang mga isip at damdamin natin. Dahil dito sa House of D, your mind matters, you matter. Ladies and gentlemen, let's welcome to the House of D a doctor who is a mental health advocate, who also hosts a segment in a TV show and kilala po siya nationwide dahil palagi po siyang naiimbitahan na magbigay linaw at liwanag tungkol sa mga mental health issues. Please welcome Dr. John Patrick T. Magpantay. Hi, Doc. Hello. Thank you. Welcome. Okay, let's start the ball rolling. Doc, dati hindi naman po uso yung mga mental health issues eh. Paano po ba nag-umpisa yung mga mental health issues na nauso yung mga anxiety, narcissism, depression, kung ano-ano, suicide? Paano po ba nag-umpisa ang lahat ng ito? Well, dati pa lang naman may mental health na tayo. Hindi lang talaga documented. I think napaka-importante nung pandemic kung saan nag-open to ng opportunity na pag-usapan ang mental health. And I would say technology also, yung advancement natin sa medicine also, nakikita natin na ay hindi lang pala physical health conditions ang ating mga kailangang isipin, but also yung kalusugan sa isip. Ano-ano po ba ang mga pinaka-common mental health issues na minsan kasama natin sa pamilya, hindi natin alam may mental health issue pala o sa trabaho? Ano pong mga examples nun? Common, it could be depression, anxiety, different types of addiction, personality disorders, sobrang kapal ng book. No? Pero in the population, ito yung mga common conditions na... Sige, unahin muna natin yung sa bahay. Ayan. Paano ba yung, ano bang unang-una? Like, a member of the household can have what? Depression. Anong cause? When it comes to mental health, wala tayong iisang cause. Hindi siya katulad ng infection. Kuwari, UTI, parang may bacteria na responsible for that. So, when we talk about mental health conditions, multifactorial. So, ibig sabihin madami. So, it could be genes or hereditary. Namamana. It could be. Talaga, namamana siya? Nasa line ng family yan. Pero, not automatic. Pag pinanganak yung isang tao, may depression. Lagi tayong may tinatawag na activator. So, pwedeng nasa genes, pwedeng na-activate ng environment. Pwede sa bahay, unsafe, unstable, maingay. Ano pag lagi nag-aaway yung parents? Nag-aaway ang parents. O kaya yung location ng lugar, hindi talaga safe. Coming from different socio-economic status. Or siguro kung nakatira ka sa isang bahay na madalas binabaha yung paligid ninyo, di ba? Nandun lagi yung stress na umuulan na naman, babahin kaya kami ngayon, di ba? Ma-anxious ka, pag umulan lang, babaha na ba? Am I safe? So, madami tayong factors na kailangan tingnan. Walang single factor na nagkakos ng isang depression or anxiety. Doc, pwede rin yung, yung toxic family dynamics, di ba? Halimbawa, may mga family issues, kunwari favoritism, o kaya bata, yung lagi kang kinikriticize, di ba? Yung ganon, parang... I would say parenting can impact one's mental Kung halimbawa health. nagpa-play ng favorites yung parents, pwede Okay, magkaroon ng mental comparison. issue yung comparison. Mas magaling tong kapatid mo o pinsan mo. Pag sinabi, tinan mo ang ate mo, ang taas ng grades, o tinan mo, o ba't ka nakatingin? Yan. Ako na naman ba? Yan. Kaya pala ako Kaya may mental health issues. Mental health issues ka ba? Isa lang na natin ngayon. Alam mo na, joke lang. Tinan natin, May tatanong ka pwede dapat. bang i-diagnose? About naman sa work. Yeah. Source din ba ito ng mental stress? Part din yan. Lalo na kung yung work natin, hindi nare-recognize yung effort natin. Toxic, walang work-life balance. Alam ko na, kunyari meron kang boss na
he gives you orders, pero he expects it to be done as of yesterday. Yeah. Ngayon niya palang sinabi, pero expectation nito, kahapon nagawa na yan dapat. Yeah. Ha? Yung mga unrealistic Ba't expectations. yun na naman yung mga binubuli sa school? O yung mga Bully sa school yan, kasama yan. Both bullies are the victims. Both? Both the bully and the victim are victims. So, totoo pala yung sinasabi na hurt people, hurt other people. Yes, yes. Kaya nananakit ng tao na to kasi sa bahay sinasaktan siya. Pwedeng yun yung normal na tingin niya na nangyayari siya, so i-apply ko sa school. Kasi okay lang sa maaring bahay. sa bahay, lagi siyang napapalo, nabubuli siya, palaging may kasalanan. Kaya sa labas, nagiging bully siya. Kasi yung bahay naman yung una nating eskwelahan. So yung model natin is our parents, mga kapatid, especially yung mga nakakatanda sa atin. Eh yung addiction, maaring, paano ba? Kung hindi naman addict yung parents, bakit nagkakaroon ng mga bata na addict? Yeah. Addiction, I would relate it with coping mechanisms. So kapag nai-stress tayo, may mga ginagawa tayong mga pleasurable activities. We tend to eat, we shop, or yung iba, they tend to go after alcohol, We shop. gambling. Games. Paki-check up yung Kailangan Parang yata nagising ako ma-check nung si sinabi Tin eh, ni- kasi may pagka-shopaholic. About sa mga games, Do. Yeah, may bago tayong Tinatanong mo yan ano, kasi balas mo mag-Dota. Hindi kasi sa totoo lang. Hindi kasi sa totoo lang, naapektuhan kami. maraming mga kabataan ngayon, di ba? Hindi sa drugs eh. Kabataan. Yun sa mga games. Addict sa games. Minsan pag naano sa, may napapanood ako kasi sa mga YouTube minsan. Yung bata doon na kumakain, doon na hanggang minsan na-atake siya, minsan umukulaps na lang. Na-atake? Yeah. That's true. Nagsi-seizure. Di ba siya magsi-seizure just by Kasi playing games? overexcited yung brain. Oh. So, nagsasimulate siya ng Super stimulated na. stimulated yung mga brain cells, nagkukos ng seizure. Minsan pag sa sobrang mahal mo yung games, kasi ako nagdodota rin ako man. Yun. Pag minsan, pag natatalo Wala ka ako, namang mental health. wala. Pag natatalo ako, Pa-check naiinis tayo. ako. Kasi yung mga bata minsan, napapanood ko ganun eh. Pag natatalo sila sa mga games, Sobrang affected. iba yung galaw Yung nila. mood. Yeah. Nagagalit, irritable. Nagkakaroon ng mood swings. Mga ilan oras lang ba ang, kumbaga, target kong yung mga bata? Ideally, it should be 3 hours a day. Spread out, Spread out, out. ah. Eh, pag yung diretso, Hindi siya yung 3 hours dire-diretso. Kapag sinabi kasi natin na addiction, pwede ng isang tao naglalaro ng Dota or any games. Yeah. Pero kung mayroong dysfunction o nakaka-apekto na sa trabaho, nakakabawas sa performance, nag-isolate na siya, doon natin siya pwedeng makonsider na disorder siya or condition. So yun yung mga signs. Actually, the internet and gaming addiction, bago siyang diagnosis. Parang after the pandemic, Kaya nga, online gambling, mahjong, pusoy, anong tawag doon? Pusoy dos. Is gambling a kind of mental disorder? may tinatawag tayong gambling disorder. Pero kunwari, nagga-gamble tayo, pero wala naman siyang epekto sa ating life. Hindi tayo isolated, hindi tayo nagkakaroon ng problema sa pera. May control, we can walk away from it. Hindi natin kinikrave. Addiction, hindi nagiging addiction. Hindi siya nagiging addiction. So, kailangan lagi tayo may makitang danger and dysfunction. Isa-isahin na natin ang Yung mga mga signs and disorders. symptoms of mental health disorders. Okay. Tama ba? To simplify, mental health is about how we think, kung paano tayo mag-isip, yung emotions natin, paano tayo nakakaramdam, and paano tayo nagbe-behave. So, alam natin yung normal thinking, feeling, and behaving. So, iba't ibang klaseng mental health disorders, may iba't iba silang simptomas. Hindi sila magkakaparehas. Iba-iba. So, ang kailangan natin tingnan sa isang individual or tao, or let's say kapamilya natin or katrabaho, is yung sudden change sa behavior, thinking, and emotion. So, kapag may mood swings na tayo, and usually, more than 2 weeks, nakikita natin yung changes, isolating, laging irritable, gusto mag-isa lamang, and napaka-negatibo ng mga thought patterns. Wala nang pag-asa, mga ganyan. So kapag pala halimbawa, kunyari ngayon okay siya, nakikisalamuha, normal naman, tapos bigla na lang, pak, isang araw ayaw kumibo, hindi Ayaw kumain. nagsasalita, andun lang sa isang corner. Minsan ganun ako, Kahit na madalas. kinakausap mo, ayaw sumagot, may mental health issue yun. Not necessarily po, kasi kailangan natin tingnan yung timeline.
If it's more than 2 weeks, most likely meron tayong mental health disorder or condition. Kasi may tinatawag din tayo na stress. So yung mga situational or reaction natin sa mga demands ng buhay, hindi natin maiiwasan kapag may mga natural disasters, toxic na katrabaho, pwede tayo magka-mental health-like symptoms, pero panandalian lamang yung So Doc, may naisip lang akong tanong, yung mental health disorder ba, pwede siyang mag-appear any age? wala siyang pinipili. Walang pinipiling edad? Across ages yan, across socio-economic status, everybody can So be kunyari, vulnerable. sabihin mo buong buhay mo, okay ka, tapos biglang nung naging, kunyari, 70, 80, biglang lumabas, Biglang nagkaroon ng pwede. So kung halimbawa, okay, pagpalagay na natin, there's someone in your house na may mental health issue, pwedeng dahil naapektuhan ka, magkakaroon ka rin? It is all about stress. Lalo hindi natin alam kung paano tulungan o hindi natin alam kung paano i-label. Kasi yung mga mental health struggles or symptoms, di ba, parang this is something new. Kilala natin siya na parang okay naman siya all throughout, di ba? So, biglang may iba. These are sudden changes. Again, yung nga mga sudden changes yung kailangan nating bantayan. Doc, may question lang ako. Kasi di ba, more or less alam na natin what causes anxiety, di ba? Yung fear of the unknown. Palaging ganon, fear of losing a job. Usually fear. Fear of something. Fear of losing money, a job, change of environment. Ganon din ang depression, di ba? Maybe you lost your boyfriend or a loved one. Pero ang palaging natatanong po sa amin, ang gusto nilang ma-discuss namin, yung narcissism. Ayun. Ano po yung narcissism? Okay, ang narcissism, it's a type of personality. Usually, ito ay nagbunga from childhood trauma. Okay? So, let's discuss narcissism muna. Ito yung mga tao na may lack of empathy. They are ready to exploit people for Lack of their own empathy meaning wala siyang pakialam. kung masaktan ka. Uninvolved siya, wala siyang pakialam kahit na nasaktan ka, umiiyak ka, naglulupasay ka, It's all nahihirapan ka, about dead the lang self. siya. The cells. Oh, Ako ang bida, ako ang importante. I do not care about you. So lahat ng behavior or attitude is all about sa benefit niya. So may mga constant need for admiration. So personality, ibig sabihin, cemented na yan, ikaw na yan. And kadalasan, Kailangan lagi siyang pinupuri. yes. And kadalasan, sila din yung magaling mag-gaslight. Again, wala silang accountability. It's all about the self. I am never wrong. Yan yung narcissistic traits. And true enough, may tinatawag tayong narcissistic personality disorder. Kung i-relate natin to sa childhood or sa bahay, sila yung mga taong pwedeng deprive ng attention, ng love, or nasa conditional type of love. Kapag ginawa mo to, good girl ka or good boy ka, parang laging kailangang i-prove. So kapag lumaki, apektado yung self-esteem and self-image. Yeah. So someone who's narcissist, akala natin sikat, mayabang, parang pero ang totoo, fragile yung kanyang self or ego. So Parang ang yun lang narcissist yung yung talaga, sorry. front niya lang siguro yun, ang Defense, narcissist. parang defense Parang defense mechanism. mechanism. Pero deep inside, weak. Weak siya talaga. Doc, Din, may naku-cure sasabihin ba ko. ito? Yung mga personality disorders natin ay lifetime. Narcissism. Narcissism, lifetime siya. Lifetime? My In God. my experience, people with narcissistic personality disorders, since wala naman silang iniisip na may mali sila, Oo nga. Lagi silang tama. they don't seek help. So literatures would say, hindi makita yung parang statistics kung may naku-cure ba. Kasi ayaw Kasi nga mag-sorry. feeling nila wala silang... There's nothing Oo, wrong. nothing is People wrong should with change At saka yung around you. never nagsusorry, no? Never next. Parang hindi ako mali. Walang pakialam ko sa'yo. Parang sa mind niya, wala siyang mali, hindi siya dapat mag-sorry. Yeah. Palagi siyang tama, o palagi siyang may palusot for whatever. And ito hindi lang sa pamilya. We are talking about personality. So sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa work, sa kaibigan, ganun yung ugali nila. That's narcissism. Paano pala yung asawa ng isang narcissist? Hindi ba magkakaroon din ng mental health issues yung wife ng isang narcissist or karelasyon?
Yes. Kasi yes. we get a lot of comments sa show na please discuss narcissism and how to get out of that kind of relationship. Paano ba? Well, pag nasa relationship tayo na ang partner natin is a narcissist, may abuse na nangyayari. So ito na yung emotional. And not necessarily physical abuse. Not necessarily physical abuse, pwedeng yung mga emotional guilt tripping, emotional hostage,ing, lagi kang gini-guilt trip, para you feel bad, para you adjust to the person. So, ito yung mga psychological wounds na tinatawag. And it's difficult to back away from that kind of relationship kasi na-condition Nagiging ka na. codependent ka eh. Codependent. Codependency. Pag wala na yung narcissist sa buhay mo, hindi ka na rin makafunction kasi sanay ka na eh. Yeah. Na lagi ka niyang ginaganyan, Lapit. di ba? Oo. Parang may trauma bonding. We call it trauma bond. Bakit po yung mga ibang taon depressed natutuloy sa suicide? We've noticed a lot of suicide cases sa Korea, di ba? Ilang Korean stars ang namatay. Bata, matanda. Dito, bata, Hollywood. biglang biglang, mayayaman, mga Hollywood mayayaman. star. They shoot themselves, they kill themselves. Di ba si Robin Williams, he shot himself yata or hanged himself. Why? Suicide, oftentimes, it is associated with other mental health condition. So, pwedeng depression, addiction. May underlying na. May underlying na. And usually, yung suicide kasi parang, it's an option kasi hindi na alam ng tao how to deal with it. It's more of like an escape. Pero Doc, di ba Yeah. minsan kasi ang babaw eh. Like, halimbawa kung may kausapin kang isang teener, because I posted and nobody liked my post. Tapos na-depress na agad dahil lang doon. Sa atin, na wala sa sitwasyon na yun, maaari mong sabing mababaw. Pero sa kanila at that Malalim time, yun. it's Mabigat. so heavy and painful. Pag hindi na-like yung post, No, yeah, or kung ano mang pinagdadaanan ng tao. Siguro, idadagdag ko lang when it comes to suicide. Kasi parang kadalasan, most of us would think na, ay, baka mahina yung tao. Kaya nag-suicide. I think it's the other way around. Malakas yung loob, kaya Malakas yung kayang loob. gawin. Ako, sobrang naranasan ko yan nung naluko kami sa negosyo namin ni Danica eh. Ang sinasabi ako lagi kong sinasabi, no, pera lang yan, pera lang yan. Importante yun, family, importante yun, ganito. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, tapos especially kung mag-isa ka, tapos isip ka ng isip, bakit ka naloko, paano ka naloko. Tapos yung pinaghirapan mo pa yun. So, pag paulit ng paulit yun, kahit sabi mong kahit sobrang lakas mo talaga, minsan you can go into depression. Yes. So, naranasan ko talaga yung nung naloko kami sa... nag-isolate siya? Sobrang umalis ako. Sobrang umalis talaga ako, Sobrang umalis ako dahil feeling ko talagang sobrang nagago talaga ako ng tao. At hindi ako, parang hindi ko matanggap sa sarili ko na Bakit itong ako na ganun? Itong lakas ng katawan mo, naloko ka? Parang bakit ikaw itong pa? kumbaga itong tao lang na to na kaya niya akong lokohin, na hindi ba siya natatakot sa akin or alam niyo yun, parang kayang-kaya ko siyang ipakulong, kaya ko siyang ipahuli. Kaya pala that time, Mark, nag-isolate ka, no? Yes, Nung ma. Hindi siya nag-a-attend ng family gatherings, even if he's Hindi there. nag-a-attend, pero he wala siya doesn't sa talk. wisyo. He doesn't Yep. talk. No. Hindi siya nagsasalita, nandun lang siya sa corner. Yes, that's the number one telltale sign of depression. Those no? are signs and symptoms. Doc, paano ba natin matutulungan yung mga taong nade-depress? Well, napaka-importante ng social and moral support. And unang-una sa pamilya yan ang gagaling. So, lagi kong sinasabi, open mind and open heart. No? Kailangan makinig tayo ng walang judgment. Yeah, tama. Hindi tayo consultants. Pakinggan lang natin. Hindi natin kailangan magbigay agad ng advice o mga dapat gawin. And siguro most importantly, since may platform tayo na ganito, at napapag-usapan na rin naman ng mental health or kalusugan sa isip, no? May mga professionals talaga na ready Yeah, to help. to help. So, importante pala sa parents, no? You really ask, how are you today? Napaka-powerful nung kamusta ka. Dok, Ano yung mga anak? nakakatulong bang like yung mga sports or sometimes yung pagpupunta ka ng province to visit your loved ones, parang alam mo yun, kamustahin mo sila or huminga ng masarap na hangin sa
probinsya, mga ganun, nakakatulong Change of environment. Yes, nakakatulong ba to sa ano rin? Sa sports, kapag kasi nag-engage tayo sa mga physical activities, may nare-release tayong good feeling hormones. Endorphins, yung mood So stabilizers even when you work natin. out, no? Happy Nakakatulong hormones. yan. And I think with sports, andun yung socialization. May mga nakikilala tayong ibang tao, nagkakaroon tayo ng ibang connection outside our family or work. So, we are social animals ang tao. So, kailangan natin ng connection. Pag change of environment, di ba, alam naman natin sa Manila, ang bilis ng oras. Yes. Kailangan natin sabayan yung technology, nakaka-pressure. And ito yung ating daily life. So, to slow down is also helpful. That's true. Para, me time ko to. Yes. Chill lang Me muna time, tayo. Massage, Me time, massage. shopping. And importante Talaga daw yung na yun shopping, pinapasok Yan, yung shopping. shopping. Kailangan ma-diagnose to, Shopping. Doc. Sobrang Doc, please. sa pahon. Mahal ba ang charge mo sa akin? Mahal ba? Ayun, mahal ba, Doc, magpakonsulta? It depends dun sa credential. Doc, may mga institution ba ng mga free services, yung mga ganyan? Yeah, meron tayo mga government-owned, government-funded hospitals. For example, National Center for Mental Health, PGH, may mga ongoing tayong free consultations. And I would say even medications nagbibigay tayo. How do people become bipolar? Kagaya ng depression, may mga multifactorial concerns, genes, environment. Pwede din maka-unlock ng disorders ang mga substances addiction, alcohol. So talagang drugs, wala tayong single factor that can determine kung ano nagkakos. Laging biological, yung ating chemical sa brain, psychological, yung mga personality type natin, and social is yung ating environment. ADHD. Ano yung ADHD, Doc? ADHD is a neurodevelopmental condition. Usually sa mga kabataan siya nadadiagnose. So sila yung super hyper, beyond likot to Beyond likod. Beyond likot. Kadalasan may difficulty focusing in concentration, attention. And usually sa family or kapag bata iisipin, parang mahina yata yung utak. Pero pwedeng ang problema is attention and concentration. So ito yung ADHD. Bipolar naman, it's all about mood. May moment na super duper hyper, hindi nakakatulog ng 5 days, 7 days, then biglang depressed ng walang dahilan. So it's a cycle of up So and mas down. mahirap yan. I think Yung both are ADHD, challenging. sabi mo kulang ng attention. No. Nahihirapang mag-maintain ng Mag-focus. attention. Di ba ang ADHD, Doc, parang kakasabi mo pa lang ngayon, nakalimutan niya na. Nakakalimutan na. Di ba? Kakasabi mo pa lang, ito yon. Tapos nakalimutan na kagad kung ano yung sinabi. Parang they cannot retain. Mahina yung memory. Makulit yung memory. Makulit Instead, yung memory. mahina. They can pick it up, pero hindi makafocus. Hindi niya Kumbaga sa mariretain. computer, marami kang tabs na Ang naka-open. dami niyang naka-open. And you're dealing with every tab. So kumbaga nagbibigay ka ng instructions pero yung utak niya nasa TikTok, nasa Golden. Doc, ano ba Grabe. yung mga activities na pwedeng makatulong Okay. para sa mga ganitong disorder? Para para magkaroon ng... hindi magkaroon ng mental disorder. So, prevention-wise, we would always look at nutrition. May kinalaman din yan sa ating mental health. Physical movement. Ano, totoo bang dapat kumain ng peanuts para tumalino? I think balanced diet is the key. Yeah, balanced diet. If familiar tayo sa pinggang Pinoy, Ano yung pinggang Pinoy? may protein source ka, Yeah. meron kang carbs and Carbs. fiber. Ang key takeaways ko is, yun nga, parang pangalagaan ng kalusugan, pagkain ng tama. Kung may nafe-feel ka, any of the symptoms, magpakonsulta. Maraming nagsiself-diagnose. Napapansin ko, gagamitin nila, sasabihin nila, I'm depressed. Talaga? Diagnose ka? Tapos gagamitin nila para hindi pumasok sa trabaho. They make it as an excuse para maging masama ang ugali. Hindi dapat gano'n na, ay, depressed ako, bipolar ako. Get diagnosed muna. And make sure. And yun na nga, have healthy connections and magdasal. Pero mas importante Ikaw. talaga may nakakausap ka talaga. Like si Doc or yung mga kaibigan, kailangan mong ilabas eh. Kasi pag sinosolo mo at lalo tas mag-isa ka, mas damo na mag-iisip ka. Na wala. Minsan nga, katulad ng mga nagpapakamatay, di ba Doc? Minsan mag-isa lang yung mga yan dahil walang pinagsasabihan ng mga problema eh. Kinikim-kim lahat. Kinikim-kim lahat. Akala nila wala ng pag-asa. At yun iba kasi nahihiyang mag-consult sa doktor. Ba akala nila
baka sira ulo Porque na. nag-consult, akala Akala sira niya na may yung diferensya ulo. na sila. Instead No. na matulungan sila, kinikim-kim lang nila. What about those two people who are highly introverts? Iwasan mo yung mga toxic, kung tao man yan, or kung yung mga Alam ka na mga hayop. pwede. Toxic yung aso mo. Toxic food. O yung pusa. Ayun, and eat healthy nga talaga. Actually, importante talaga ang healthy diet. And yun na nga, yung thoughts mo. Actually, you really have to take good care of your thoughts. Kumbaga, ayan na naman yung kumbaga na yan. Yan yung habit na kailangan ko matanggal. Agree ako dyan sa'yo. Oyo, ano naman ang pulot mo? Ayun na, lahat ng napulot nyo, napulot ko. Hindi, yan na nga. Actually Doc, nagulat kailan- ako dun sa Oo. ano, na yung ano pala, yung mental health disorder pala, it can appear at any age. Akala ko kasi parang simula bata, yun na yun. Yun na Yung yun. pala pwede rin, ang ganda nung ano mo, tapos biglang kung kailan ka tumanda, doon ka nagkaroon ng disorder. Doc, question, pwede namang hindi agad bigyan ng medication, di ba? Yeah. Di ba? Kung may disorder man. Kailangan pa rin mag-go Counseling. through ng assessment, evaluation, kung ano yung best approach. Kung therapy ba yan, lifestyle modification, and medication. So dapat talaga alagaan yung mental health, di ba? Walking, short breaks, music, nakakatulong yan, Doc, di ba? Sports. Yeah. Sports, Sports. diba? Hobbies, di ba? Hobbies. Drawing ka, painting, Painting. Mag-plant ka. pray talaga. Or do something different siguro. Yung mga hindi mo natatry gawin pa. Try something else, no? Explore. Pero sa akin, Explore, parang yeah. naging powerful outlet din yung crying. Yung pag hindi mo na Sama ba kaya, yun? iiyak Kasama mo ba yun? lang. Expression din yan. Just Iiyak like mo lang. journaling, you express your emotion. Ako sometimes yung hindi ko na kaya, talagang iiyak. Yung you cry out of exasperation. Parang I'm so exasperated because of this person, or grabe na yung grieving ko, iiyak ko muna to. But Okay. anyway, Ang dami Dami nating nating- pulot. Oh, Pero Doc, maraming Doc, maraming salamat. very Thank you, enlightening thank you. talaga. Punong-puno na naman po ang araw na to at sana marami po kayong napulot sa aming episode for today. At sana nabigyan po naming pansin yung maraming nag-i-email sa amin at nagko-comment na sana i-discuss namin yung mga mental health issues na yon. Maraming salamat, Dr. John Magpantay. Isa kang talagang, I'm so proud of you. Talagang, I have a very high regard and respect for you. I mean, as a young person, may doctorate degree ka, talagang marami kang nabigay sa amin na information at marami kaming natutunan sa araw na to. Maraming salamat. At higit sa lahat, gusto din naming magpasalamat sa Brittany Hotel na napaka-generous po. Binigyan kami ng napakasarap na lunch at now we are now in the hotel. This is only one part of the hotel. This hotel is so social. This is Brittany Hotel sa Villar Yes. City. Brittany Hotel. Daang Hari, Bacoor, Cavite. Yes, napakaganda. And you know, you should come here and have your events here. Tsaka may malalaking room sila, ma. Yes, pwede mag-staycation dito. So maraming salamat sa Brittany Hotel. Thank you so much. At ulit dun sa mga tao na hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, share, comment, push the notification bell kung gusto nyong makatulong, lalo na kung meron kayong mga simptomas ng health disorders, mag-subscribe ka. Ito na yung sign mo na mag-subscribe ka. Kaya, huwag niyong kakalimutan, subscribe. Yan! Kasi dito po, sa House of D, ayaw namin na magkaroon kayo ng mental health issues. Dito, puro pagmamahalan, walang husgahan. Dahil dito sa House of D, you are family!